Tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi mauokupa ng China ang Escoda Shoal kahit inalis na roon ang BRP Teresa Magbanwa. Mananatili pa rin naman daw kasi sa lugar ang presensya ng Pilipinas. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie June, hindi isang pagkatalo at hindi rin isang surrender ang pagbalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan matapos ang higit 4 na buwang pananatili sa Escoda Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pag-withdraw ng Magbanwa ay dahil sa malalang weather conditions o sea conditions at weather sa nasabing lugar, pagkaubos ng supply at ang pangangailangan na kumpunihin ang Teresa Magbanwa matapos nga ito ilang beses na banggain ng mga barko ng Chinese Coast Guard, pati na rin ang medical condition ng ilan sa mga crew. Si PCG Commandant Ronnie Hill Gavandao ang nagdesisyon na pabalikin na muna ang barko para sumailalim sa repairs at matugunan ang medical conditions ng 4 na apektadong crew members. 3 sa crew ang sinasabing nagkaroon nga ng dehydration habang isa naman inatake daw ng gout. Tiniyak ng PCG na babalik ang mga barko nila sa Escoda at walang mangyayaring reclamation activity doon na hindi nila aaksyonan. May iba pa namang barko na pwedeng i-deploy doon ang Philippine Coast Guard. Sa monitoring ng PCG, hindi lang ang BRP Teresa Magbanwa ang umalis sa Escoda Shoal dahil sa masamang panahon, maging ang mga counterparts nitong Chinese Coast Guard at yung People's Liberation Army Navy na mga barko ay umalis din. 11 Chinese maritime fishing vessels ang nanatili sa Escoda at gaya nga ng nasabi natin, umalis na raw ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Dagdag ng PCG, hindi pwedeng ihambing sa nangyaring pag-okupa ng Chinese Coast Guard sa Escoda ang sa Baho de Masinloc itong nangyayari ngayon sa Escoda Shoal. Unang-una, malayang nakakapasok at nagpapatrolya ang PCG sa Escoda dahil bukod sa 2 ang lagoons dito at maraming lagusan, higit 130 square kilometers ang laki nito. Malaya pa rin bumalik at pumasok sa Escoda ang PCG at ibang barko ng Pilipinas. At dahil sa low tide elevation din ito, na 72 nautical miles lang ang layo mula Palawan. Sa issue naman, Connie, ng supply ng barko, inamin ng PCG na kulang ang mga desalination filters at hindi nila naisip na tatagal ng ganito ang deployment sa Escoda kaya naubusan daw ng mga filters para sa mga desalination machine. Ang mga filters ay gamit para ma-convert ang salt water sa drinking water. Napilitan daw ang mga crew ng barko na gamitin ng tubig ulan at mga runoff mula sa air conditioning units bilang tubig inumin. Tutulong daw ang Japan para makabili ng mga desalination filters ang PCG para makapag-imbak ng mas maraming supply. Sa ngayon, ayaw sabihin ng PCG kung ilang barko at kung kailan babalik sila sa Escoda Shoal.